Ano ang sabi? Ang tanong, alin ang mas sulit? Ang Samurai ng Euromotor o ito? Ang FKM Fyro 180 version 2. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Sa video na to, di ko naman sinasabi na upfront comparison ang gagawin natin. Kasi naman, ibang-iba ang formahan nila at ang specs nitong dalawang scooters na to. Pero ang isang noticeable na bagay na napansin ko o mapapansin nyo, you name it, ang presyo nila. Parehas sila na 89K, kaya you can't help but compare the two of them. Parehas silang motorcycle brand na nagpapakilala pa lang dito sa market. You can say na slowly they are gaining traction at nakikilala na sa mundo ng motor dito sa Pilipinas. Hindi naman natin mapapagkaila na itong Samurai. Kahit saan ka pumunta ng Euromotor, may makikita ka lagi sa kalsada. Madami na din ako nakikita na ginagamit to pang motorcycle taxi. Ako bilang owner ng Samurai for almost 2 years na at halos 19K na ang natatakbo sa Odo, ala ako na-encounter na issue na napaka-major, napaka-solid ng performance kaya di tayo nagtataka kung bakit tinatangkilik to ng masa. I mean, if you think about it, 26K na mas mura siya sa price ng Honda Click 160 na hindi naman natin maitatanggi na dun siya inspired. At sa panahon ngayon, 26K is 26K. Laking savings yan. Kaya kung malaking factor sa iyo to, doon pa lang masasabi mo na smart choice, kaya binibili at tinatangkilik ang Samurai ng Euromotor. Pero dito tayo sa Fyro 180. Kung gusto mo ng isang budget-friendly na sporty scooter, okay na alternative to. Kita naman natin na di siya papaiwas sa formahan at alam naman natin kung saan to inspired. Kahit sa anggulo mo tingnan, sabi nga, sa pagbili ng motor, we can aspire to go for what we want, pero bottom line is we can only go as far as our wallet goes. Siyempre, yan po ang realidad ng buhay and looking at this, if you look at it closely, it's really not a bad choice at all. Ang ganda ng pagkakabuo sa kanya, the way every pairing has been molded and put together, talagang alam mo na hindi ito basta-basta. At sasabihin ko ulit sa mga sinasabi ko sa ibang motor mula sa FKM Motors, there is no part or component on this scooter that feels and looks cheap. As in parang yung look niya, yung value niya, pakiramdam mo it is worth more than 20K than its price. Ganun ang dating niya. Sa dalawang variants na naka-display ngayon dito, kahit alin ang piliin mo, masaya ka sa iuwi mong scooter. Sabi ko sa aspeto ng design, it is either you like it or not. We have to admit, just looking at this, really looks good. Nakakakuha siya ng atensyon. Talagang head turner siya. Sa handlebar area, of course, very familiar ang look. Sa kaliwa may passing light yan, hazard lights, signal lights, busina at high and low ng ilaw. Sa kanan naman, meron siyang engine shut-off switch, on and off ng headlights at andon yung ignition syempre. Keyless po ito. Dito binubuksan yung kanyang fuel tank at upuan. 8.6 liters ang capacity niya. Malaki-laki na po yan. Kaya okay to for a long ride. Sa underseat storage naman, malaki din. Although medyo malaki din ang space na ino-occupy ng battery. Pero as it is, madami ka nang mailalagay na gamit sa loob compartment niya. At isa sa mga gusto ko dito ay naka-ready na lalagyan ng top box. Ayan, no? Para kung may top box ka na o bibili ka, yun na lang iintindihin mo. Naka-ready na siya. Sa mga iba pang features na meron dito, harap likod niya, naka-disc brakes. May CBS to. Rear shocks niya, upgraded na. Nakakadagdag sa sporty look niya. On this price alone, kita naman, meron na agad yan.
May kickstart din yung engine niya. And speaking of engine specs, well, eto na ang specs ng engine niya. 180cc, 4-stroke. It's 4 valves, air-cooled po to, producing around 12 horsepower. Well, pwede nyo sabihin kung bakit yun lang ang horsepower. Para sana sa size ng engine niya, you feel that it's supposed to be more? Well, tingin ko dyan, it is more of a compromise kasi air-cooled siya. Kaya yung tuning na dapat para sa kanya is regulated lang to a certain level. Kasi pag minax out nila, tune nila ng mas high performance, kailangan na mag-upgrade to a liquid cooling system para mas efficient ang cooling system niya. Pag ginawa naman ng FKM Motors yan, na liquid cooled to at mag-i-increase nga yung horsepower, they cannot sell it on this current price. Kaya it is of a compromise kasi importante talaga ang competitive ang presyuhan, lalo na't malupit ang competition sa market. But then again, this is a very good engine na makakaasa ka ng magandang performance. And with all of that we spoke about, it's time para sa kanyang pricing. At dito po sa FKM Motors Ortigas Extension Cainta Rizal, ito po ang pricing ng FKM Pyro 180 V2. Pasyal na po kayo dito, madali lang makita yung kanilang dealership, yung kanilang tindahan. On the right side, pagpapunta po kayo ng Antipolo. Sa pagtatapos, well, babalikan natin yung tanong, which is better, Samurai o ito? Ang sagot dyan ay nasa sayo. Kung sino sa kanila ang mas may dating para sayo, yung kung alin sa kanila ang mas may saya na ibibigay sayo, well, doon ka. Kasi kahit alin pa piliin mo sa kanila, for sure, panalo ka. Ito po ang FKM Pyro 180 V2. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. I'll see you on the next one.